Kanina nung nag-uusap kami ni Kuya Alan, ang salita na namutawi sa kanyang bibig nung nasabi ho natin ang pangalan ng ating panauhin ngayong gabi, sabi ni Kuya Alan Cayetano, isang alamat. Kaya ang ating kausap ho ngayong gabi ay isang alamat sa sining. Ang nag-iisang Venny Saturno. Venny, maraming salamat. Thank you, boy. And ito magkikita na naman tayo and magkukwentuhan. At ang napakaganda nito ay meron tayong balita para sa iyong mga tagahanga at para sa sambayanan dahil meron kang concert. Yeah, meron kaming... Let's talk about it. Yeah, meron kaming gagawing concert. Parang tribute concert. Nagawa ko na yung first sa Resorts World that was January 31. And itong taon, di ba? Itong taon na to. Oh. Pero since may mga request, may mga gusto ng repeat, so naisip namin gawin uli sana dito sa Manila. Unfortunately, wala kaming makuhang venue, so we settle for Waterfront. Waterfront, Cebu. Cebu. Kailan mangyayari ito, This Venny? will be on September 18, mga taga Cebu. Ito, abangan nyo na at sigurado mag-enjoy kayo. Ano ang aabangan? Ako yung magkukwento about the mga backstory ng mga songs na sinulat ko, papaano kami nagtrabaho ng mga artist, papaano ko sila na-discover, yung gano'n. And magkakaroon ng ibang twist kasi not all the artists na kumanta ng kanta ko ay sila yung magpe-perform. May ibang artists like Noel Cabangon and Julian San Jose doing a different, hindi yung kanta nila, pero it's a hit song na di-record ng ibang artist. Medyo marami yung mga songs na gagawin natin. Of course, umpisa natin. Of course, syempre, Be My Lady, Till My Heart Aches, and Someone's Always Say Goodbye. Umpisa natin sa Be My Lady. Be My Lady, yan. Ang Be My Lady ba, officially, do you consider Be My Lady as your first hit? Yes, boy. Kasi ang Be My Lady, masyado akong thankful dahil yan ang nag-open ng door sa isang venue sa Saturno para tanggapin ang mga local labels, para huwingan ng kanta at sulatan yung mga artists na signed under the label. Pero it was not Martin who sang it first, tama? Yeah, hindi si Martin. That was in 1983. Yan part ng Metropop. 2 division yan. Sinong kumanta nun? Dalawang division. Oo, yung isang amateur at saka isang professional. So, nanalo na ako noong 1982, which is isang dakot. So, pro na ako sa 1983. And then itong 1983, amateur at saka professional. Andun si Martin sa amateur. And then Martin won the grand prize, yung Pain, which is a song written by Albina C. Okay. And then itong Be My Lady, hindi nanalo, narinig ni Chito Ilagan ng Vicor. Nagustuhan niya. Ulitin natin ha, ang Be My Lady hindi po nanalo. Hindi. Pero narinig ng kaibigang Chito Ilagan. Chito Ilagan from Vicor at sabi niya, Venny, I want to record the song for Martin Rivera. Ganda ng kwento. Pero nung sinusulat mo ang Be My Lady, anong kwento yan? Is that a personal story? Actually yan, siguro because of the Metropop, gusto ko uling sumali. Panaginip siya eh, na andun yung girl, sabi niya, umiiyak, na parang separate ways nung kanyang boyfriend, na sabi ko, huwag ka na dyan, pinapaiyak ka lang lagi niyan eh. Andito ako, basta lahat binibigay sa'yo yung hindi nabigay ng boyfriend mo. Parang gano'n, parang nakita mo yung pain na nararamdaman niya. Sabi ko, kung sa akin, hindi ka magkakaganyan. Yung Be My Lady, parang, ano bang lyrics ng Be My Lady? Sabi niya, Be my lady, just forget the past. It's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so try the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all that I have. Yan. Noong ni-record ni Martin Rivera, hindi ko alam kung kapangahasan po na sabihin that this song made Martin Rivera. Actually, thankful si Martin every time na makikita ko. Venny, sabi niya, without Be My Lady, walang Martin Rivera. Tama naman. Sinasabi sa akin Totoo yan. yun. Because I was the publicist of Martin from the very beginning when he started his career at nakita natin yun. Na ito yung solidify, ika nga, nung paglalakbay, nung journey to superstardom. Ito yung umpisa ng Martin Rivera. Totoo yun. Totoo yun. Naroon tayo. Napaka-grateful nung mama. Napaka-bait and maski saan ako makita, Venny! Thank you.
the very first time you realized that it was a monster hit, ano ang naging reaction mo, Venny? 1983. Actually, sabi nga, hindi namin napipredict if a song will going to be a hit. Walang ganun eh. Pero nung makanta ni Martin Rivera, nagkaroon ako ng pakiramdam, sabi ko mukhang lilipad ito. And bagay, parang tailor-made yung song para kay Martin. And very short period of time, lumipad yung Be My Lady. Okay, let's talk about another song. Bakit pa ni Jessa Zaragoza? Ang laki rin ng nagawa nito sa karera ni Jessa Zaragoza. Ang backstory niyan, ang mga, kumbaga, Jessa Zaragoza is signed under Viva as an actress. Minsan, nakapasyal sa Gino Studio and nakita kami, Tito, kumakanta ako. Talaga, sabi ko. O sige nga, parinig nga ng boses mo. So kumanta siya and I was surprised nung makadinig ko, kakaiba yung tunog ng boses niya. So sabi ko, sige, kakaririn natin yan. Ako muna gagastos, puproduce ko yung album mo, and isa-shop natin sa mga label na baka magustuhan. And fortunately, nagustuhan ni Orly Ilacad ng Octo Arts. Ng Octo Arts. At ayun, doon nag-umpisa, doon siya naging phenomenal diva. Correct. Ano pa, Venny? Well, of course, siyempre, Jaya, yung mga hits natin kay Jaya. Meron tayong Dahil Tanging Ikaw. Yes. Kasi sabi ni Boss Vic, sulatan namin ng kanta na parang Filipino, R&B, soul, something like that. And then, meron siyang hit na Wala Na Bang Pag-ibig. Yan. So, kinakanta ng, paborito ng mga ano yan, ng mga nagsising along. Yung mga kanta ni Jaya na yan. So, may mga songs na talagang tumatak, like yun nga, Dahil Tanging Ikaw, Wala Na Bang Pag-ibig, at saka Hanggang Ngayon Mahal. Overall, I think you've composed over 1,000 songs. Less than 1,000 songs Less than. na-release talaga. And then I have siguro mga 120 to 150 na major and minor hits. Galing. Ganon kadami. Tsaka sana makita nila yung mga awards ko tsaka trophy. Nasa Laguna, sa Kabuyaw, Laguna. Isang basketball court. Talaga? Because of songwriting, na hindi ko inisip na makakabuhay pala ng pamilya. I'm sure alam mo nung nag-uumpisa ako kung paano yung naging journey ko as a songwriter, paano ako nag-umpisa, paano tayo nagkakilala. And of course, hindi mo makakalimutan yung istorya ni Ariel Rivera. Hinding-hindi. Kung paano nag-umpisa si Ariel Rivera, how I discovered Ariel Rivera. And then I gave you Ariel Rivera kasi hindi ko alam mag-manage ng artist. And sabi ko, since Boy, you are a very good friend, sabi ko, si Boy ang dapat kunin natin for Ariel Rivera. Alam mo kung bakit naalala ko yun? Alimol tayo nag-meeting. Yeah. And then, the first time, dinala mo si Ariel, sabi mo, ito yung artist na gusto ko sanang kumanta ng Sana Kahit Minsan. Di ba? Again, that song made Ariel Rivera. Oo, at saka ang ginawa ko doon, halos Sana Kahit Minsan. si Ariel na ang nag-demo nung Siya na. song. And then when I presented it sa BMG Pilipinas, si Ariel na yung kumakanta. Kaya siguradong sigurado, bumagi sa kanya yung... Naiisip ko lamang na walang mga karerang, to use your word, lumipad kung hindi dahil sa iyong mga awitin. Pero hindi ka kailanman lumipad. Ay, alam mo naman ako, sabi ko nga, ang lagi ko lang pinagdarasal sa Diyos, lagi ako nakaapak sa lupa. Kasi Totoo kahit yun. kailan hindi ako naging sa kapwa ko o kanino man na naging kaibigan ko, mula noon, kung sino yung kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Tama. Isa na lang, Venny, isa pang kanta na maririnig ng ating mga kababayan sa Cebu. Siyempre, yung Sarah Hieronymous, Forever's Not Enough. Especially written for Sarah. Actually, nakatago siya, pero bigla na lang si Boss Vic, humingi sa akin ng kanta. She was only 14 years old. Right. After the contest, sabi niya, Benny, gawa mo si Sarah ng something like, parang Celine Dion, na bagay sa kanya. Doon nag-umpisa. Yung song niya parang, and if forever's not enough for me to love you, I spent another lifetime, baby, if you ask me to. Parang gano'n. Ganda? There's nothing I would do, forever's not enough for me to love you so. Yeah. Again, that made Sarah Hieronimo. Ngayon as we talk, Venny, gaano ka pa rin ka prolific sa pagsusulat?
Tuloy-tuloy pa rin. Kasi Tuloy-tuloy lang. every time na may requirement ang isang label, nakakasulat pa rin ako. At saka, lagi kong sinasabi, every time na makakakita ako or makakarinig ng isang artist na kakaiba, na-excite pa rin ako. Yan dapat ang hindi mawala. Yan. So, ulitin natin. This is September 18 sa Waterfront po sa Cebu. Nandito ang mga guests natin. Julian San Jose, Chaya, Jessa Zaragoza, Ella May Saison, Daryl Ong, Chris Lawrence, Noel Cabangon. Siyempre, kasama yung wifey ko, sila din Rojas. Of course, the one and the only Venny Saturno. Venny, mabuhay ka. Maraming At salamat, boy. Maraming salamat. Alam mo, napakaswerte ko at meron akong isang kaibigan na katulad mo. Napakaswerte ko rin dahil meron akong kaibigan, ito'y galing sa puso, na isang Venny Saturno. Maraming salamat, boy. Maraming salamat. Na maraming pagkakataon, maraming dahilan para lumipad. Pero ako'y isang saksi sa iyong tagumpay at kahit kailan ay nakaapak sa lupa ang iyong mga paa. And you make me proud. Maraming salamat. Mabuhay ka, Venny. Thank you, boy. Thank you.